bakit merong Paxilica. Kailangan. Para makaposisyon yung ibang bansa kasi may polarization, merong Sputnik Gang, merong Western Gang, no? Wild West, no? Nandiyan yung mga cowboy. So basically nag-form ng consortium yung different countries aligned with the United States na magtatayo ng AI computer chip, microchip, and all the upstream, downstream na kailangan para buhayin yung industriya na yun. Para magkaroon lang, keyword, self-sufficiency. Para magkaroon ng competition. Yun lang yun. Kaya kailangan. So, hindi masama yung intensyon. Hindi masama yung intensyon. Maigi nga intensyon. So, in the case of the Philippines, na ang ano natin, friend to all, enemy to none, hindi naman natin kalaban China, no? Pero dahil sa nagiging hostile yung relationship ng China at Pilipinas dahil sa mga pinuno natin, dahil sa Coast Guard, dahil sa AFP, PNP na may mga pronouncement na may nakatutok na missile punta China, yung Coast Guard, ready gerahin yung China and all that. Hostile, even the president. Sa ASEAN, nagsasabi siya, no, mag-gang up tayo laban sa China. Kaya di siya tuloy pinansin ng China. So, yun. Tumulong naman sa atin yung China tungkol sa langis, no? Hindi naman tayo papasalamat. Hindi siya nagpasalamat sa SONA man lang niya, di ba? Hindi niya na-recognize sana kung okay ka sa isang country, okay ka sa kabila, etc. Friends to all, enemy to none. You're guided by the Constitution that you have sworn to uphold. So, dahil sa kakampi tayo, kunyari sa America in being a member country ng member state ng Paxilica, doon tayo sa kabilang gang. Paano yun dito sa kabila? So parang statement na natin away from the constitutional na provision, friends to all, enemy to none, pero magtatayo tayo ng ganyan. Parang inclination natin kumampi dito. But kung titignan ninyo yung pinaka intent ng Pilipinas, intent is ayaw natin mabulaga. Kumbaga sa langis, kung mataas yung presyo ng isang gas station, Petron, o Shell, o Caltex, merong mga alternatibo ngayon na ibang malilit na gas station. Doon ka bumili. Kung ang laki ng, kunyari, ang diferensya, 50 centimos, malaki yun. Diba? Kung per liter, malaki yun. So, ganon din yung mga commodities. Pagka, kunyari, pinag-uusapan yung mga ibang produkto, pagka konti lang ang nagko-compete, talagang control nila yung market share na tinatawag, yung pizza pie, yung pera. Yung pinag-usapan dito, pera ng bawat bansa na nangangailangan ng microchip. No? So yun yung, I hope, malinaw, no? Kailangan talaga. Tama ba yung Pilipinas sumali? Positioning lang yon, whether positioning lang yon ng bansa natin, no? Moving forward yon. Maganda sana kung kunyaring meron tayong stake sa kabila, may stake tayo doon sa kabila, no? Parang mga politiko, yung mga businessman, yung mga oligarchs, magbibigay ng donation dun sa isang presidential candidate, kunyari 100 million, magbibigay din siya dun sa kabilang presidential candidate. Kahit sino manalo dyan, panalo yung oligarch. Kasi tumaya siya parehas. Kung gano'n ang magiging style sana, mas okay. Kasi meron tayo dito, kunyari sa Taiwan, kinaibigan natin Taiwan. Ayun, nagsasabi tayo yung Taiwan, pagka nilusok, didepensa natin yung Taiwan. Imagine getting into war because of Taiwan, di ba? So, it's all about
positioning. And these countries na nag-form ng PAC Silica, pumaposisyon sila. Ngayon, ang question, saan ise-set up? Pilipinas. Usap-usapan siguro nila sa Pilipinas. Bakit? Expendable ang Pilipinas. Yung ganun ba? Expendable, may rich in resources, may mura labor, mga ganun ba? May mga kayang itugon dun sa mga basic requirements to produce the chips, no? And whatever products intended dun sa parang Silicon Valley na yan na AI ek. So yun yung ang question ng mga doon tayo sa mga pro muna. Sa mga pro PAC Silica, nahati ang Pilipinas, merong mga pro, merong mga ayaw. May mga pro, merong mga ayaw. Ako, hati. Gusto ko na ayaw ko. Gusto ko kasi may sana may intent na totoo yung trabaho. Sana may talaga na may technology transfer. Sana matututunan natin and eventually kahit member country tayo, makapaggawa tayo na sarili natin produkto. Sana mahasa yung ating mga scientists, mga engineers natin, all our human resource na we can stand alone, that we can put up and we can invent a better one, a better product na will be hailed in the whole planet na putragi sa mga Pilipinong kagalingan. Pero kung kunyari, ang tingin lang sa atin ay supplier lang ng raw materials, labor, na may question mark pa. Kasi hindi kasigurado kung sustainable yung pinapangako na ilan, 100,000 plus na jobs, hanggang 80,000 yata na trabaho. Iba sabi 90,000 to 180,000. 100,000 to 180,000 na trabaho. Basta 100,000 na jobs. Bakit? So, kung yung trabaho ay paggawa lang, pag-develop lang nung 4,000 acres na yun, 1,000 something, 600 something na hectares, malaki rin yun 1,000 something. So, pero nandoon yung magkakaroon ng development, regional development, dun sa area na yon. Sipin nyo, 100,000. Mayan yung ang pinipresent nila is yung mga gusto nating madinig. Okay? Mga pro, na it will generate jobs, it will generate investment, capital investment, foreign direct investment, papasok dito para to create that hub. Ma-industrialize ko ang Pilipinas, malalagay tayo sa mapa once again dahil dyan sa AI na yan. And so on and so forth. So yung mga pros, Yung mga kontra, ang issue, ang mga issue ng mga kontra ay sana yun, sinulat yun ay conclusion kagad yung sinabi ko rito Yung mga kontra ay sigurado ka ba doon sa trabaho? Baka temporary lang yung trabaho. Paano kung kanyari after 1 year wala na? 6 months lang pala yung trabaho, contractual, permanent ba yung trabaho, long-lasting ba yung trabaho, mataas ba yung sweldo, baka laborer lang tayo, yung mga ganun ba. So yun, tapos yung ingay na ma-generate daw, masakit sa tenga, para daw, ng motor, ganon, parang ng motor. Environmental concerns. Quiet, sir. So, tama ba na yung pagtayo niyan ay masasatisfy lahat ng batas tungkol sa pag-protect ng ating environment? Walang problema yung lupa kasi owned by BCDA. So, it's nationally owned. Maraming mga tanong
50 years lease ba? 25 years, renewable for another 25, o kaya 99 plus years na lease. Ano ba talaga? Wala pa tayong alam. No? Yan. Isipin niyo yung transparency. Mamaya pupunta natin. Pero yung isang keyword yon, transparency. So, marami ng salita-salita, go for it, blah, blah, blah. Pero yung detalye, hindi malinaw. Panay, haka-haka tuloy tayo. Panay speculation. Panay, nagre-research yung mga tao, yung mga nagbablog about it, na it will consume so much water. No? Millions of liters of water. Na paano yung water ngayon sa supply ng mga karating na bayan o kaya hanggang Manila? Kung 2 million liters a day. Just mio, no? You can look it up kung ano yung konsumo ng daily consumption ng Manila in terms of drinking water. Now, isang tanong, sino makikinabang doon sa tubig na yun? Anong kumpanya makikinabang doon sa tubig na yun? Gobyerno ba magsusupply ng tubig o kumpanya? No? Yun dito, sino ba ang magputap ng mga kumpanya? O yung kasali ba dyan yung mga kontraktor na pinoproblema natin dyan sa flood control na yan? Sila rin pa makakuha ng kontrata. Yung mga nasa politiko natin na may kontraktor na may sariling construction company, ay siyang magiging kasama dyan. Yung pera ba nilang kinuha doon sa flood control, yung pinagsama-sama, mga maleta gang, pagsamasamahin nila yung resources nila, pero tig 1 billion tayo, may 100 tayo, may 50 tayo, 50 billion, yun na yung ating kapital. Papasok tayo ngayon, pagkikipag-bid tayo sa project. So sila mape-favor. Pera ng taong bayan yun yung ginagamit. So, kasi nakatago yun yung problema. Ilalabas daw sa November na raw ang signing. Malapit na rin So dapat ito pinag-uusapan talaga. Pag natuyo yung water, paano na? So priority ba sila? O priority yung taong bayan? Pagka kunyaring kailangan ng ganong karaming milyon litro araw-araw, paano na kung nagkaroon ng long drought? Kung El Nino? Paano na? Paano yung mga pananim natin na nangangailangan ng irrigation? Paano yung lahat ng pangangailangan natin ng tubig? Sasabihin naman ng mga pro, maraming tubig. Hinuhukayin pa natin yung sa ilalim o kaya taon-taon binibisita tayo ng mga super typhoon. No? Sandali lang yan, puno yung mga dam. Magre-release nga sila. So, there is an opportunity sa nakikita ko. There is an opportunity na we might have excess water and we might be able to do something about that water. Benta natin, gaya na sinasabi ko sa mga previous vlogs. Na? Take note of that. We have to weigh kung ano yung mas makakabuti para sa atin. Will it really spell progress? Will it spell disaster? Kasi kung mga raw materials mine, baka mamaya ang mangyari diyan mine. Kanya-kanya sila lang. Hindi na yung taong bayan. Na? Mining ang kininila ng benefits. Or wala talaga. May nakikinabang na ilan, matuyo kayong taong bayan, matuyo kayong mga Pilipino, gaya sa nangyayari ngayon sa mining natin, madidislodge yung mga indigenous groups kung may mga nakatira doon or kahit mga locals, no? At ang pinakamasama dyan, gaya yung nangyari sa Clark nung umalis sila, yung underground water, yung tubig sa ilalim, yung aquifer, ay affected ng mga toxic. Kasi nag-leach yung na pumasok, sip yung toxic chemicals na gawa ng mga bases. Kung mga yung mga tubig tawag doon? Oxide, no? Yung mga tubig baterya, lahat
na pumasok sa lalim, and then later on, yung mga bata na naliligo dun sa poso ay nagkaroon ng sakit sa balat. Posible ba mangyari yan? Yung isang bundok, kunwari, tanong ni Charlotte na ano mangyari doon sa bundok? Dati may bundok, ngayon maubos yung bundok kasi panay-may. Yung pollution na makikreate, basta anything environmental, isang major concern yon. Kaya nga, what kind of jobs are they offering? What kind of jobs are they saying? Is it the high-paying jobs or is it the contractual jobs? Question mark. Okay? So, you know, who gets the bill pagka may disaster, environmental disaster? Sino yung magbabayad? Malinaw ba sa kontrata? Kunwari, wala tayong nakikita pang kontrata. Wala tayong nakikita pang kontrata, hindi pa rin pagkanoan. Mag-investigate daw yung guess who? Congress. Eh, yung Congress, may yan yung may mga may mga minahan eh. Yan yung may mga kontraktor eh. So, sa tingin nyo ba, pagka nag-imbestiga yung Congress, makakakuha tayo ng ano? I doubt so. I doubt. Ng magandang deal. Ano pa to? Issue ng sovereignty. Sovereignty. So, may flag tayong Pilipinas, nakatirik siya sa 4,000 acres o 1,600 something na hektarya ng lupa. Laki yun, 1,600. May sarili bang batas doon na ipatutupad na outside sila? Magiging bang sanktuaryo yon ng mga kriminal? Will it not result also yung Paksilica na yan ay magkakaroon ng mga rebelde because of that? Baka mag-spark pa yung mga reklamo ng mga Pilipino na affected dyan. Yung ganun ba, lalo na yung CPP, NP, NDF, baka gawing ano yan, yung issue, no? Against government, okay? So, will it really stabilize the economy of this country? Will it really? Or will it contribute to more problems, more issues? So, malalaman may sagot dyan lahat, pati sa tubig, sa energy, na requirement, na wala nga tayong mga fuel reserves, no? Minong problema natin yung Strait of Gibraltar na yan, no? Hormuz. Ba't ko ba nasabing Gibraltar? Yung Strait of Hormuz, tapos nun, yung gulo-gulo dyan sa Middle East ba, wala tayong sarili na buffer stock. And here we are, nalagay tayo ng isang industrial hub na magasto sa energy. Ilan daan libong bahay ang katumbas ng kailangan nilang requirement. Unless na mag-put up sila ng solar, okay, sino makikinabang kung magse-set up sila na sariling solar farm? Kumpanya ba natin? O magpapadala pa sila ng kumpanya nila doon sa labas? Doon nila kukunin kasi US-led itong consortium na to. So, syempre, ang mas may favor dyan is yung US companies. Tama ba? Madaming question, ano? So, yung Paksilica na yan, yung buong industrial hub na yan, hindi kaya yan, kaya ng US bases, yung bases dito na occupied ng Amerikano, hindi kaya yan magiging magnet ng missile, ng attack. Kung nagkagera totoo ang China at US, hindi kaya na 2027 daw sisimulan eh. Magpipirmahan this year, November. Sisimulan yan next year. Why? Kinakailangan nilang madaliin. Understandably, bakit? Kasi para the sooner you put it up, the better it is for the member countries not to rely solely for their cheap
requirements or whatever AI requirements dun sa ibang sa China. Yung rare earth China. No? So, nagde-develop sila, gusto nila magkaroon lang ng another, boom, another source. So that yung 90%, and then may 10% na maliliit, gusto nila mahati ito. Pwede 45, at least may ano, and then later on, be-build up siya para may competition. Hindi tayo bow sa ano. Kung sakali ang Pilipinas lang ang nagpo-produce ng kanin, ng bigas, na dati na tayo yung nagtuturo sa kanila, no? Other Asian countries. Dati nag-export tayo. Palpak tayo eh. Ngayon nag-i-import tayo. Number 1 importer tayo ng bigas. So, kung sakaling tayo lang ang nag-i-export ng bigas, di ba ganda? Walang kalaban. Dahil sa kapabayaan natin, ayun. Tingin niyo ba yung China, pababayaan niya na ano? Ewan. Ang daming konsiderasyon. Basta pwede siya maging ano, magnet para sa atake ng missile ng kalaban. Why? Because you're talking of supply. Ang gera ngayon, birahin mo yung supply line. Birahin mo yung logistical ek-ek ng isang ano, bansa. In this case, pagka binanata mo yan, walang kalaban. Yung China, dependent lahat doon. Lahat ng kailangan for chips, etc. etc. Pero kailangan talaga magkaroon. Yun yung ano kailangan magkaroon. Question lang is it going to be beneficial sa bansa natin? Okay. Nagbanto ko atong so it should be started as soon as possible. It has to be started as soon as possible. So, yun yung problem. Saan tayo ngayon pupunta? Go, no go, go or no go. No? Now, isa pang tanong is yung costing, yung mga cost, di ba? Nandun yung environmental cost, nandun yung mga, yung cost ng land. If you are going to do a comparative analysis, mas lilinaw, no? You're involved, you're going to, ang sa akin, ako yan, gusto ko malaman, ano ba yung kikitain ng buong consortium. Paano ba ang arrangement yan? Kikita ba rin ng Pilipinas dyan? May partnering ba yan? Meron sinasabi na $250 million ba, if I'm not mistaken, na dollars na capital money. No? Parang yun yung simula. And then, I don't know kung mag-chipin yung ibang bansa and then yung ba yung sharing ng bawat isang bansa. Consortium nga, parang syndicated na, parang isang kumpanya nagpo-form kasumama ang Pilipinas. So, are we going to put up capital? We capable of raising capital? Is our equity the property that is going to be leased? How much is the lease that will be obtained? How long is the lease? 99 years ba talaga? Di ba matagal yon? Pipirmahan yan, bakit hindi na lang pero kung ako yung mga bansa, gusto ko 99 years. Gusto ko matagal. Para yung itatayo ko dyan ng mga infrastructure, mga buildings, etc., 99 years, secured yung property. No? Meron bang option na mabili nila yung property? Meron bang ganon? Bawal naman yata sa Constitution yan, di ba? O gagamit ba sila ng dami na it will be eventually from government, it will be privatized na naman? Kasi may tendency ang gobyerno na magbenta pagka wala ng pera. Baka maya ipaprivatize yan, kikitain na lang, ibebenta kunyari yung 4,000 acres na yan.
ipaprivatize, BCDA nagkaroon ng value and then bibili nila na murang presyo, no? Hindi yung presyo na pagka nandyan na siya, nandyan na yung paksiliga, dapat yung forward price, no? Kung ibebenta man. At dapat hindi ibebenta. Pagsisisihan natin yon. Hindi naman talaga ibebenta. May dami na ibebenta sa private companies or sa mga oligarchs, sila rin. Masama yung mga congressman pambibili niyan, yung mga maleta syndicate, no? So, yan yung mga concerns, no? Okay. Dami. 1,600 hectares. What do we get out of it? Magkano yung total nakikitain ng paksiliga? Maglagay tayo numero kunwari. Kikita sila, lahat-lahat, sales, projected sales, etc. Nakailan makita natin yon? Projected sales. Tayo as a people, concern natin malaman ano ba pinapasok ng gobyerno natin. Because it will entail 99 years. Kahit 50 years lang. Patay na tayo. Nandiyan pa yan. So kinakailangan malinaw kung ano yung pinagpapasukin natin. Hindi natin pwede pamana yan and then utang na naman o whatever. Tapos lugi tayo na naman. Tignan nyo nangyari sa mga siyam na bases na yan. Magnet na nga siya ng nuclear attack from China na inaaway natin. Press to all enemy to tayo sa Constitution, pero yung pronouncement ng Coast Guard natin at saka ng AFP natin, may missile nga daw nakatutok sa China. And then, yung Amerika na ating kasosyo dyan sa would-be na gera, hindi naman sigurado magpaggera. Dahil yung Congress nila ayaw ng gera, yung tao nila ayaw ng gera. Tapos tayo, aasa, 30 days tayo lalaban hanggang dumating yung reinforcement. Paano kung di dumating yung reinforcement? Patay tayo. Siyam na bases. And what are we getting out of it? Yun. What are we getting out of it? Wala bang upa? Bakit nagkaganon? So, may ngayon. So, bakit question, yung 9 bases na yun, gaano kalaki yun? Aggregate, in hectarage. Mga tanong ko, ano? Aggregate, ano yung sagot doon? Edi, magkano yung upa dito? Magkano abutin? Libre ba? Dahil sa, yun yung share natin. Ang daming tanong eh. So, bad trip. Tapos, yung, hindi na ako naka-take off doon, nadidistract ako eh. 1,600 hectares, more or less 4,000 acres. What do we get out of it? Mas may kikitain ba tayo na malaki? Kung kunyari the same area, baka mamaya patag pa yan ng magandang lupa. Hindi naman pwedeng bundok na bundok yun. So may patag siguro, rolling siguro, ang ganda. Prime cut yung lupa. Ano yung nandoon sa lupa? May nakatira ba doon ngayon? Meron bang mga farmland doon? So, ano yung trade-off? Mawawala ito? Ano? In exchange for what? Peso-peso, magkano kikitain ng buong paksilica given a year, ano yung projection nyo in the future? Paano yun? Mag-export ba ng mga chips? So, tayo, dito i-assemble sa atin, dito manggaling yung raw materials, o baka galing yung raw materials sa abroad, yung lupa lang sa atin. So, ano yung share natin? So, kunyari, kumita siya, lagyan ng numero, ng 1 billion na lang, dollars, no? Kumita ng 1 billion dollars. Ano yung take doon ng Pilipinas? Kumita yon 1 billion dollars, ang daming countries na involved, ano yung share ng bawat country? Ano yung pinuhunan ng bawat country? Kung tayo ay hindi makapaglalabas ng pera para kasama dyan sa consortium na yan in terms of parang business na nagsosyohan, lagyan natin na halaga yung list na yon.
Hindi yung mura o kaya dahil sa sip-sip lang tayo o kaya diniktahan lang tayo ng ng mga tao kasi allies tayo with America. I'm sure everyone will understand na all these countries are after their own interests as we should be. Lahat, Amerika, Japan, sino pa ba yung mga kasala? Australia, India, sino pa yung mga kasama dyan, no? European countries. They're after their country interest. We should also be after our interest. That's why may nag-iingay na ano ba yung paksilika? Tototohanin ba natin yan? Magpipirmahan na sa November. Ano yung kontrata? And then you hear BCDA saying, okay ang deal na yan. Okay, okay, okay. Show us the numbers. That's what, sa akin, kung professor ako, yan yung sasabihin ko sa estudyante. Show me the numbers. Convince me. Do the math, and then show me, pakita nyo sa taong bayan, ito. Ito yung high side, ito yung downside, ito yung what to expect out of it, ito yung possibility, baka magkaroon ng tailings, etc., magkaroon ng disaster, etc. Who gets the bill pagka nagkaroon disaster? Paano yung sovereignty dyan? Under the Philippine flag ba yan lupa na yan? O dahil sa meron silang bakod, parang US bases and treatment dyan? Na hindi makapasok yung PNP dyan? Hindi makapag-imbestiga NBI dyan? Etc. No? Hindi papasok ang SEC, hindi ganun ba? May sarili silang batas. Ang safe guideline, it is standing on Philippine soil. All Philippine laws must apply. We are the host country, but the Philippine laws should apply dyan sa ano na yan, sa lupain na yan. Atin yan eh. Unless na pinrivatize ng gobyerno ninyo. Yung kay tagal-tagal nga niyang mailong na yung property at saka yung sa Bikutan at yung sa Kaliraya at yung Naiya, binenta eh. Oh, binenta. What makes you think na hindi ibebenta yan eventually pagkakailangan ng pera? Or before matapos yung term. 2 years to go. Kasi may record na magbenta eh. Okay. Di ba? Balikan ko yon. So, ano pa? Ngayon tayo. Lagyan mo na numero. Tubig. 2 million liters, benta mo. 2 million liters. Yeah, benta mo ng 25. Yung malinis na tubig, nainom na tubig. 2 million liters. 2 million na kamo. Oh, kung minimum yon 2 million times sa 25 pesos. Oh. O de 50. 500. 2 million. 500 million. 2 million sa kano? 25. 10 carry 1, 2, 50 million. 50 million. Araw-araw, sipin mo yan, 50 million. Wala bang billion tubig na gagamitin? Question lang yan. 50 million, 30 days, 1.5 billion yun eh. 50M times 30. Yeah, oo. 0.15. 1.5 billion yan. Every month. Wala bang billion tubig? Ano yung libre ba yun? Question lang, no? Kasi kung kunyaring kahit ibebenta yan ng mga kumpanya dito sa atin na mga water company na sila mag-supply o kaya government mag-supply at may bill sa tubig, then may kumikita. Hindi baling kumita yung mga local companies natin eh. No? Kasi may mga stockholder naman yun na Pilipino. Kumpanya na yun, mag-expand yun, mag-improve yung services nila sa tubig. Mas marami silang ipoproduce na tubig. Yung water quality, etc., delivery distribution, etc.
2 million liters times 25 pesos is 50 million a day. Kung nilagyan natin ng presyo. Pwede pang mali ako, pakicik na lang. 50 million a day times 30 days. That's 1.5 billion a month. Libre ba yung tubig na gagamitin? Kaya nilagay sa Pilipinas kasi tanga tayo eh. O kasi tama na yung bigyan nila yung mga politiko natin ng so much. Binigyan lang kunyari na, pirmahan nyo lang yan. O, ito na, tigwa 100 million kayo. Ganun. Pwede bang, kasi gano'n naman ang mga ano natin eh. That's how the deals are done here eh. Merong, scratch my back, scratch your back. Ganun ba? Nakakainis, di ba? Kuryente. Paano kung kunyari nag-shortage sa kuryente? Sa sobrang daming kuryente kailangan yan. 100,000 plus na bahay eh. Yung kailangan nilang kuryente. Okay, imagine that. 100,000, 200,000 na bahay. Thereabouts. Basta may 100,000 plus na bahay. Supply ng kuryente. Yun ang kailangan nila. Sige, gawa sila ng solar panel nila. Sarili nilang solar farm. Okay, fine. Pero yung tubig, mag-imbak ba sila ng sarili ng tubig? Paano? Kukonekta ba sila sa mga dam natin? Huhukay ba sila sa ilalim? Paano? Mag-water harvesting ba sila? Ano yung water facilities? Mandi pwedeng desalination, mahal yun eh. So, mangyayari dito, yung tubig ulan. So, ipunin yan. Sa bawat isang litro na tubig na mawawala dun sa intended na tubig na gagamitin dyan, sa bawat isang litro, is 1 liter less na may inom nyo. 1 liter less dun sa nag-irrigation. 1 liter, apektado yung crops natin pagka nagbitin-bitin yan. The opportunity, kung sobra-sobra talaga ang tubig natin, remember, December yan nagsimula. January tayo sumali. Ano na ngayon? Mag-o-August na. Pipirmahan yan sa November. Halos 1 year. And then next year, operational siya. Minadali natin masyado. Paano kunyari kung ano ba talaga sobra-sobra ba yung tubig natin? Sobra-sobra yung kuryente natin. Anong gagawin kung kulang yung kuryente na? May sarili ba silang stock ng kuryente? May sarili ba silang wind farm, solar farm? Depende kung ano yung lugar. What it test over? Meron ba dong malakas yung hangin doon sa high point? Meron bang high point? Ano yung contour ng lupa? Yung topography ng lupa? Kung patag yun, grabe, lugi tayo doon. Bakit? Pucha, ano yung dapat na cost-benefit nung ginagamit mo yung lupa? Kunyari, tinanimon mo lang lahat ng ano yun. Tinanimon mo high value crop. 1,000 hectares, 1,600 hectares, tinanim mo lahat ng agarwood yun eh. O agarwood, 1 million isang puno, di ba? 1 million ang kikitain mo isang puno. Sa isang hektarya, mga, let's say, for ease of computation, 1,000 na puno. 1 billion isang hektarya, yun, 1,600 hektarya. In 3 years, akin pa lahat yun. Cost benefit. Meron ba nag-iisip sa gobyerno natin? O pera lang ang iniisip nila? Kabig nila, komisyon nila, under the table nila. Okay? But to be fair, mga kababayan, to be fair, sa akin, kailangan maganda. To avoid yung over-dependence natin. Now, ang dapat hinahabol natin dyan is yung self-reliance, technology transfer. Totoo ba yung trabaho? Long-term na trabaho ba? Will it contribute to the economy? Meron pa gusto sabihin, nakalimutan ko lang. Distract ako kanina eh. 100,000 jobs ang sinabi. Question. Gobyerno ng Pilipinas, sadya na ba talagang ganong kahirap ang mag-produce ng 100,000 na trabaho na sariling kayod natin? Di kaya dapat ang sabihin natin sa ibang bansa, dyan sa mga konsorsyum ng Paxilica, kung ikaw ang leader ngayon, kung sino man ang leader ngayon, kung ako ang leader ngayon, sasabihin ko, promising me 100,000 jobs. Hell, I can create 200,000. So the job is not the issue here. The question is that I'm concerned, how much will you pay for each job? How much will it benefit the Filipino? Kung 100,000 dyan, I can create 1 million jobs.
Yun dapat ang salita ng Pilipino. May konting yabang, may konting ek-ek ba? Hindi ko kayo kailangan. Dapat ganun ang isipin nila. Hindi namin kayo kailangan sa totoo lang. We can live without you. And the truth of the matter is, we can live without Pac Silica. Wait. 1,800 hectares. What can you do, Philippines, sa 1,800 hectares? Show me the money. Show me the computation. Show me the math. 1,800. This will generate how much? And out of the total pie, what is the share of the Philippines? Compared to 1,800 yan, hectares, o 4,000 acres, atin lahat yan. What can we do to offset yung kita nito, so surpass pa yung kikitain nito? And then atin lahat yun. Baka mamaya may, pinag-aralan nyo ba yung totally lupa nyo? Baka mamaya mayroong napakamahal na mineral dyan. Baka mamaya may bina ng ginto dyan. O paano? So, wag yung sasagpawin nyo kagad yung pera. O wag yung sasagpawin nyo yung opportunity. Opportunity is here. Here. In the minds, mga Pilipino. Hindi sa sinabi na ibang bansa, ganyan na, ganyan. Okay, maganda pakinggan. Oo, kailangan namin yan. Kailangan namin yan, sa totoo lang. Pero, ano yung deal? Ano yung pros and cons? Ano yung cost-benefit? Because you're asking me to give you my water. Easily, that's 1 billion, 1.5 billion a month. Cost of water. Had it binenta na lang namin yon o in-export namin yon 25 isang litro kunyari 2 million liters for example 50 million isang araw times 30 days that will translate to 1.5 billion pesos. I mean lahat yon, and we can say cut the production of water that we are exporting. Why? Kukulangin yung tubig sa amin bahay sa mga Pilipino. Pucha pagka nandyan na yan, hindi mo pwedeng sabihin na wala na tubig. Wala nang tubig. Matutuyo yung mga residente at tatamaan yung mga Pilipino. Kaya kinakailangan dyan, sigurado ka, kaya ba ng bol? O sige, meron ba kayo pinag-aralan? Meron ba kayo study na ilan ang ulan na dumadating dyan sa Pampanga, sa Clark, sa Tarlac na yan, doon sa area mismo, gaano karaming rainfall dyan sa area na yan? Did you do a specific due diligence study? Ilang litro talaga ang papasok na tubig dyan? Kasi iipunin nyo, sige. Ang gatbari, ang ano nyan, hindi kayo kukuha ng tubig doon sa existing na mga tubig namin ngayon. Saan kayo kukuha ng tubig? Hukayin nyo sa ilalim, mag-iipon kayo, etc. It takes time. Gagawa kayo infrastructure nyo. Kasi ang dating yan, mukhang dahil sa minamadali, mukhang doon sila kukuha sa watershed natin eh. Pag kumuha sila sa watershed natin, timbog. Okay. Ang sinasabi ko opportunity, pagka kinolekta yung tubig, magkakaroon ng infrastructure, doon pasok yung gobyerno, sa bayan. Pwedeng ganon. And then yung excess na tubig, yon ibenta sa kanila. Ready market. Presyuhan natin. Lock in tayo. Hindi na bebenta sa'yo ng sige, 25. Hindi na. Bultuhan. Milyon litro. Magkano babayaran yan? Doon tayo mag-usap. Babayaran mo ako na kunyari, piso-piso, 1 litro. 2 million pesos, araw-araw yun. 60 million. Bungra. 10 piso. 10 piso, 1 litro ng tubig. Kayo ngayon ang gumawa ng math, Pac Silica. Yung computer chip nyo na mahal, na ginagamit sa mga aeroplano, ginagamit sa mga tangke, sa mga missile, mga weapons of mass destruction, putya, ang mahal-mahal, tapos ang bibigay nyo sa amin, libreng tubig namin. Diba gago? Gago tayo, tuto tayo. Bigyan natin ng valor, halaga, value, ang atin, bansa. Tubig lang panalo tayo kung pinresyohan nyo. Panalo tayo. May list pa ng lupa. Kung ano yung dapat magiging cost-benefit ng lupa using 4,000 acres na itanim mo sa ganyan, yun yung pwede namin gawin. Gusto nyo, taniman namin yan next year Kayang-kaya namin taniman yan lahat next year. Ang dami naman makuha na ng agarwood lupa naman ng gobyerno yan At yung sinasabi ko sa inyo yung Project 2M,
taniman natin yan, 1,800 hectares yan. Ang gusto natin, taniman, million hektarya eh. Every year, 1 million hectares. Yun yung vision natin. 1 million hectares. Eh, ito, 1,600 hectares lang yan. O taniman natin, which will generate a continued source of income starting the third year, fifth year na kamo, fifth year, hanggang sa perpetual na siya. Kahit 50 years eh. Kahit 50 years. Putol ka lang ng putol ng puno, inoculate ka na inoculate, 1 million ang isang puno every year. Po-program lang kasi mga sanga eh. No? 1,000 sa 1,000 hectares times 1 billion. Magkano yan mga kababayan? 1,000 puno, roughly, para madali yung math. 1,800 actually, no? 833, mga ganon. Because of the distance, no? Pero kunya sa 1,000, para madali yung math. 1,000 times 1,000. 1,000 times 1 million. 1,000 times 1 million, isang puno, 1,000 na puno, 1 billion isang hektarya. 1 billion isang hektarya. Oh, isipin mo sa 1,000. 1 billion times 1,000. 1 trillion. 1 trillion. Ano will it generate that amount? In terms of a 99-year lease, ito hindi, taon-taon eh. Kahit gawin mo ng spacing mo, every 5 years eh. Do the math. Isipin nyo, talo ba tayo? Panalo tayo? At kung ang iniisip nyo lang ay malalagay tayo sa mapa, meron tayong AI, it happened first dito kay Marcos administration. Kami, legacy ko yan. Yung gano'n, ay wala na tayo. Wala na, huwag nyo isipin yung legacy. Ang isipin nyo, is it a good deal? Is there really technology transfer? Are the jobs being promised real good paying jobs or permanent jobs, not contractual, yung construction? Isipin mo, welder, magwe-welder ka, o kaya magsisimento ka, magmamasong ka, karpintero ka, etc. etc. Katas nang wala na, bye-bye. 6 months contract, patay, bye-bye. Yung pinangako, 100,000 na trabaho. Kasi ginagawa lahat eh. Kasi yung mga papasok dyan yung mga contractor, construction, mga horizontal development, blah, 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 blah. And then yung vertical development, daming trabaho talaga. Pagkatapos nung nagawa na, bye-bye. Sino ngayon yung magtatao doon, yung magmamando? Panay AI nga, hindi kailangan ng tao eh. Taragis yan. But then, we're ending up sa losing end. Question, mga kababayan. A point of concern. Para makadecide ka ng maganda, tignan natin, pakinggan natin yung pros. Pros. All those argument na nagsasabi, maganda yung Paksiliga. Open mind. Pero, tignan natin kung ano, with an open mind also, tignan natin, are we getting a good deal or we are getting a bad one? A bad egg. Kasi, titindahan ka ng itlog, bugok! Titindahan ka, kasabi si balot, binigay si Penoy! O, paano? Kaya nga, go, no go. Yun na lang ba? Do we go or do we do not go? No? Bongo. Do we do not go? Ang akin, ito yung akin lang naman. Ang sabihin ko, not now. Not now. Bakit? Kasi madinig ninyo lahat ng pros, maganda. Madinig ninyo lahat ng against, lahat ng kontra, may sense. Tama? Nadinig nyo sa akin yung konting arithmetic, o nga no, libre ba yung tubig? O may presyo yun? May metro ba? Yung requirement nyo, 2 million, mawala sa amin, araw-araw, 2 million liters. Ano yun, libre? Ano ba kayo sinuswerte? Gago kayo. Doon kayo kumuha ng tubig sa bansa ninyo, dalhin nyo dito. O, barko-barko, dalhin nyo yung tubig ninyo. Ba't may pagagamit yung tubig namin sa inyo? Unless na may cut tayo because water in itself is an investment. It is our share. Now, kung hindi tayo nagbibigay ng presyo doon sa tubig na yan, abe, lintek. Ano yun? Kalukuhan.
Yung lupa is a share. Kung yung dapat yan lupa na yan nagpo-produce ko niya, palayan. Eh di nabawasan yung ano natin, kung ilang kaban, maani ka ng 100 kaban, kamo, 1,000 hektarya. Oh. 1,000, tsaka 100. Oh. 100,000 na kabans yun. 3 cropping, kunyari. O 2 cropping, 200,000 kabans. Nabawas sa'yo. Tama ba? 100,000 times 100. 1 million pala. No? 100,000. 100,000 times. Uy! Ingay nyo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ay, 10 million pala. Yeah, 10 million. 10 million yung mawala, no? Na kabans. Aba, marami rin yun. So, kung may orchard ba doon, meron. Kung kunyari tinaniman natin ang panay yun, ginawa nating, high value. Shucks. Yung vanilla. 4,000 sang kilo. High value na rin, di ba? Pero wala, nothing beats agarwood Agarwood, ani ka ng mga 1 million isang puno. Isang puno. Pwede ka nga doon mag 1 billion pagka maganda yung quality mo. More than that Sa 1 billion na isang hektarya. Diyos mio. 1 billion times 1,000 hectares. Imagine yan. 1 trillion yan. Are we going to earn that much dyan sa Paksilica na yan? O panay misery ang dadalhin yan? Do we have the sovereignty? Okay. So, after hearing yung mga sinasabi ni Google, na sa internet, mga vlogger, pros and cons, pakinggan nyo parehas, pakinggan nyo. Ito pakinggan nyo yung sasabihin ko. Pakinggan yung sasabihin ko. Ang sa akin, I like na merong industrial hub, but not at the expense of the Filipino people. Not because hindi malinaw kasi mga kababayan. Gusto ko makita yung numero. Gusto makita yung cost benefit. And the people who will sign this, haharap kayo sa taong bayan. Pag umikot ang gulong at pinwersa nyo yan, bitay aabutin ninyo sa taong bayan. Lalo na pagka ginawa, binenta nyo yung bayan natin. Hindi nyo sabihin. Kaya sa akin, not now. Iba sinasabi, go na. Iba sinasabi, no go. Ako sinasabi ko, not now. Not now in this administration. Why? Because I know and I feel, I believe na definitely we will not get a good deal. Why? There is something, so many examples, so many indicators that we will not get a good deal. Basis. Ano ba deal natin ito sa basis na yun? Siyam yun. Magnet ka na ng nuclear war. Anong nakukuha natin dyan sa basis na yan? Interoperability. Yung mga banat ng AFP natin na may mga sa ibang bansa, ang taas ng list nila Tayo wala Rent-free tayo Are we getting a good deal? Hindi. Yun yung basis Tingnan nyo, siyam na basis yun Gaano kalaki yun? Ano kuha natin doon? Wala. Ano sa tingin nyo? Yung Marcos will deal with this Paksilica na kakabig ang Pilipinas? Of course not. Question mark. Okay. Tama. Trustworthiness. Honesty. All those words. Trustworthiness, honesty, accountability. Na naman. Accountability at saka transparency. Number 1. Transparency. Hindi nyo tinatago ninyo yung deal? Pabasa nyo, i-publish nyo. Gamitin nyo yung mainstream media. Tsaka SOCMED. O, ipon nyo lahat ng vlogger. Both sides. Ito yung deal, explain ninyo. And I expect that. Kasi pagka hindi nyo sinabi yan, hindi nyo sinabi sa taong bayan, yung totoong yung deal na nangyayari, putris kayo, malilintikan kayo sa taong bayan. I promise you that. Gago kayo, binebenta nyo kami
Hindi tama yun eh. Lugi eh. Sa tubig lang, lugi tayo kung walang presyo yun eh. Kung gagamit sila ng tubig, tapos nakikita dyan yung malalaking kumpanya. Oligarch na naman. Dapat yan yung kung tubig man, interest na yan ng taong bayan. Ano na yan. And then yung water na yung kikitain dyan, you can use, bilin mo yung mga water facilities. Yung water supply ng Pilipinas, atin na, balik na sa taong bayan. Because you can use the money to have a schedule na bilhin natin yung ating mga water na yan, energy, lahat. Eventually, we will end up with, in 99 years, pag-aari natin lahat yan, kalsada, airport, etc. using the money there. Pwedeng ganun. O using the money there, kung meron man pera, paano gagamitin? Basta bulsa nyo lang pupunta na naman eh. Transparency, very important, mga kababayan. Kaya not now, not in a government known for shortcuts, bending na law, nakawan, ghost project, tago-tago, kaliwa kanan. You have a government that cannot be trusted. How can this government that cannot be trusted in a deal like Pax Silica, which involves lives of Filipinos, future of Filipinos, 1,600 hectares, etc., etc., etc. Pagka nandiyan na yan, wala na. Pirmado, i-honor natin. Hindi pwede. Kaya, transparency. Transparency, gusto nyo magkaroon tayo ng civil war dahil dyan sa Pax Silica? Gusto nyo magkaroon ng civil war dahil sa Pax Silica na yan? Maraming aangas dyan. Nako. Hindi ako nag-exaggerate. Pwede pagmulan niya ng revolusyon. Pipilit ninyo kung wala kayong transparency, ipakita nyo, explica nyo sa tao. Trabaho ninyo, explica sa tao para mabili nyo, yung tao, maliwanagan. Pero nag-iisip din yung tao. Pumili kayo ng mga tao na marunong. Marami naman dyan, magagaling. Madami yan. Nagkalat sa kalye iba nagra-rally. Kunin nyo. Ikaw, halika to. Ikaw mag-explain sa mga taong bayan, ha? Ito, explain namin sa inyo. BCD, mag-explain kayo. Finance, mag-explain kayo. ES, mag-explain kayo. Lahat na nagbebenta ng Pax Silica, explain ninyo. Hindi yung motherhood statement, ganyan na, Pax Silica, blah, blah, blah. No, blunder yon. That's why ang stand ko, not now, not in a corrupt government. Negative 27. Trust rating, negative 27. 57 yung kay Inday Sara. So, ang sa akin, not now, later, after 2028, when we have a new administration, which we believe, with the fresh mandate, we can trust this new leader. Not with the Marcos leadership. Not in a Marcos administration. 2 taon na lang. Kayong mga bansa na gustong i-push ang Pax Silica, you listen to the Filipino people. Ayaw namin yan Magnanakaw Ayaw namin yan. Bendalo yung mga yan Magrereklamo ka, kaya nga nagrereklamo ako Pax Silica. Anong gagawin nyo sa akin? Kakasuhan nyo ako, mga ungas kayo. Tantado. Kita, you be transparent. Kasi trabaho nyo maging transparent. Trabaho nyo. At kami, trabaho namin, pakinggan both sides. Pro at saka kontra. Pros and cons. And then, kasi yung referendum pa tayo dyan Tapos babait kayo sa mga tao, boto nyo yung Pax Silica. Ayuda na naman. Anak ng toko atong Pilipinas na ito. Because we have politicians who are very corrupt. And in this deal that involves years, 99 years, 50 years, whatever, years, a whole generation, patay na kami, patay na kayo, nandyan pa yan. And ito, ka-volcano, not the Senate of the Philippines, Republic of the Philippines. Ito, ka-volcano, to take out the bases noon. Yun ang kala nila, Senate, magaling. Binoto nila in a landmark decision ng Philippine Senate. Binoto nila. 1992 ba yun?
binoto nila. Mawala yung US bases. Sumabog yung bulkan eh. Natabunan yung bases. Kaya umalis yung Amerikano. Sumisingil nga sila ng 700 million ba yun? 700 billion. Para renta eh. Ayon Amerikano, it will cost them so much to rehabilitate the bases. So let time, the Filipinos be the one, kindir natin, blah, blah, blah. Tapos ngayon bumalik sila, siyam pa. Libre pa. Tangi. Kasi nga may under the table deal. Yun yung problema. Transparency. Makipag-deal tayo sa Paksilika, papayag tayo. Not now. In the next administration, I don't care kung sino yun, but I think the mandate will be fresh. There will be millions of Filipinos approving the next president. Doon na lang kayo makipag-deal. Sa susunod, mag-intay kayo 2 taon. Kung ayaw nyo mag-intay ng 2 taon, you support the change of government. You support regime change. You support the Filipino people in its fight against corruption. Laki ng bansa. Yun sa akin. Hindi, gusto nyo ng computer chip. Gusto nyo ng gusto nyo ng hub-hub na yan. You support the... Isang oras na ako You support the Filipino people. What we want. Not now. Gusto ko. Na ayaw ko. Kaya not now. Why? Because we have a corrupt government. Ang daming ebidensya. PCSO. Ginto. Nasaan yung pinagbentanan? PCSO, ano nangyari? Wala. Bentag ginto. Imagine, hindi natin alam hanggang ngayon, ilang taon na. Saan napunta yung ginto? Binenta. Marley-Kapan, 250 billion. Ano nangyari? Wala, hindi natin alam. PhilHealth, no, naisoli na ba? Ano pinambayad? Budget din pinambayad. Lintik na yan. PDIC, yung mga, yung ghost project na yan, at marami pa na hindi pa naungkat. What do you have? Bottom line, a corrupt government. Now, papayag na tayo na yung corrupt government will deal for us, for this country. For this country. At sasabihin sa atin, maganda yung Paksilika na yan. Maganda. Alam niyo mga kababayan, kahit anong ganda, pangit. At kahit anong negative, pangit pa rin eh. Di ba? Kahit anong sabihin, mag-away itong pros and cons, ako ayoko. Bakit? Hindi pa hinog ngayon. Maghintay kay 2 taon. Fresh mandate, fresh government, fresh leadership. Not in a government that is tainted by so much corruption. Trillions of pesos corruption. Walang investigasyon. Ang kinukulong yung mga nag-iingay, yung lumalaban, yun ang kinukulong. Kakasuhan si Cayetano, kinasuhan si Marcoleta, kinasuhan si Defensor. Lahat ng kinakasuhan si Inday Sara. And yet, yung mga yung principal dyan sa nakawan na yan ng flood control na yan, may nakulong na ba? Wala pa. O tapos papasok tayo sa Paksilika. Ano tayo, tanga? No. I say, not now. Not now. Ipaglaban natin yan. Not now. Not in this corrupt regime. At least malaman nyo, corrupt kayo. Wala kami tiwala sa iyo. Minus 27. Minus 27. Yun ang sagot ko, Charlotte Manalo. Even if they are able to explain the water, the energy, the sovereignty issues, all these issues, no, the land use, etc., explain everything. I don't buy it. Why? May under the table yan. It's a done deal. And we do not trust this government. I do not trust this government. Yun sa akin. Dapat wag muna. Kung nagmamadali itong mga bansa na ito, huwag kayong makipag-deal dyan sa Marcos na yan. Huwag kayong makipag-deal dyan sa mga government na officials na yan. Panay kurakot eh. Panay tainted yan.
Ano, gusto nyo makipag-deal sa amin? Gusto nyo makipag-deal kayong mga bansa? What we want is a win-win situation. What we want is a win-win arrangement, agreement, win-win. Panalo kayo, panalo kami. Kaya nyo ba ibigay yan? Titignan namin. Ano yung offer nyo? Ito yung tingin namin. Bigyan nyo ko numero. Ano kikitain nyo? Ano yung bottom line? Neto. Saan napunta yung cost? Cost of production. Cost of yung expenses. Sino ang binayaran ng expenses na yon? Meron bang mga member countries na binayaran? Nag-deliver ng ganito, nag-ukay ng ganito, nag-mine, nag-process ng whatever na ano, may cost may depreciation expense dahil doon sa ginastos ng mga et cetera. Anong Pilipinas? Meron bang leasehold expense? 99 years. Meron bang leasehold expense every year? Malinaw. Bigyan niyo ako ng proforma. Para makita yung bottom line. Pagdating to sa bottom line, ano sharing? Kayo ba lahat lang ang kakabing yan? O meron din kami share dyan? So, sa umpisa, maliwanag. Ano yung contribution namin? Ngayon, para malaman ko, ang contribution pala namin, tubig. Abi, lagyan natin ng presyo yung tubig. Hindi pwede yung basta-basta kukunin niyo yung tubig namin. May tao eh. May tao, milyon na Pilipino, ang nagdedepende dyan sa tubig, lalo sa summer months. Tapos pagtitipirin nyo ng tubig itong mga Pilipino, para lang buhayin yung ano na yan, shit, yung industrial zone na yan. No. What we want is a win-win. We have to protect our countrymen. Now, sa tingin nyo, paglalaban kayo ng mga politiko nyo ngayon, ng BBM, paglalaban kayo? Paglalaban kayo nila? Given yung mga nangyayari ngayon? How stupid! Gagastos ka ng bilyon sa SONA as a impeachment para lang yung question mo 25 million confidential fund. Oh. Kalokohan, di ba? How much 25 million a day? Are we... ganyang katalino sila eh. Bakit tayo papayag na makipag-deal yung mga yan? Mga bobo eh. Sorry talaga naman bobo kayo eh. Tapos tatitiwala tayo dyan sa mga ganyan na magdi-deal sa atin. Bebenta tayo ng mga yan. Bulsa lang nila, patatabain nila. Kaya lugi tayo. Hindi pa ako nakakita numero, alam ko lugi na tayo. I appreciate Pax Silica. I appreciate the need for Pax Silica. Competition. In-explain ko kanina, competition. Mga kababayan, bibili ka ng lupa. Bibili ka ng lupa. It is a life. It is a major decision in your lifetime. Bibili ka ng lupa. Yung una-una mong bahay, bibili ka. Anong gagawin yung mag-asawa? O ikaw, binata ka o dalaga ka, bibili. Wow, galing, no? Binata ka, dalaga, bibili ka ng bahay. Sarili mong bahay. Investment. O sarili mong kondo. May pera ka na. Savings. Yung una mong makita, yun na ba? Bayaran mo na kagad? Sasagpawin mo? Di ba magsha-shopping ka pa? Di ba? Ito, unang-unang offer sa'yo, Pax Silica. Grab ka kagad? No. At duday. Yeah, I appreciate. I like but let me think about it. Let me discuss it with my economic managers. Let me discuss it with the Filipino people, open forum, etc., public hearings, etc., so that we will know. Baka meron kaming hindi nakikita, meron kayo nakikita, etc. And ito yung mga concerns namin. Can you answer these concerns? Tubig, ganyan. Then may offer sila. Kuryente, etc. We will put up solar farms. Okay, fine. So ilagay natin sa kontrata natin na hindi kayo kukuha ng kuryente doon sa grid namin. O di malinaw, nasa kontrata. So hindi maapektuhan yung kuryente ng taong bayan. Okay. And probably, yung extra kuryente, pwede pang gamitin. At kundi kaya, pwede natin i-joint venture, sabayan natin. Kasi may mga kumpanya naman kami na solar. Pagsabay na natin yung mga solar farm. So, yung iba, punta sa inyo, yung iba, punta sa amin. Land. Ano yung lease? How much is the lease? Year 1, year 2, year 3, year 4. Pwede bang straight line na lease o
increasingly, kasi as you grow, as you develop and develop your market or your capacity, your infrastructure, your capacity to sell, your production line, your technologies, improving, patented, etc., etc., your markets from 0% naging 1, 5, 10% global, 20%, yung China palit na ganyan, kayo lumalaki hanggang sa magpantay. Kasi all you have to do there is prove that you're better than China. Kaya nga, come out with the, gusto ko kasi, baka mamaya, yung mga Filipino scientists pa, mag-excel dyan. Mga scientists natin. Proudly Philippine-made, Philippine-designed, Philippine-invented. Yung patent, do we get the patent? O sa kanila yung patent? Maraming question eh. Na it has to be nagay lahat sa kontrata. Yun yung mga concerns namin. Tubig, bibilin nyo ba? Libre. Sige, bilhin nyo. Pero pag-usapan natin yung presyo. Ano yung tag price? Wholesale. Sige, wholesale na. At least meron tayong sigurado na income. Sa tubig pa lang. Paano gagawin sa tubig? O sige, we will do the infrastructure sa tubig. Ito yung kailangan nyo. Sige, we will do the math. Saan namin kukunin yung tubig? Kukonekta namin sa mga dam namin, lahat ng spillages, lahat ng excess, pagkatagulan, dadali namin dyan. Kayo na una naming market. Pero hindi lang kayo yung market. Iniisip namin, yung excess doon, ibabato namin pipes papunta sa ibang bansa na nangangailangan ng tubig. The original plan. Ganun ba? Sasabayan natin. And we will allocate budget for that. Kung naisip yan ng natin. Pero hindi yung ganito na yung unang-unang bumulaga sa iyo na ahente ng kondo o ahente ng bahay, boss, bili ka, ganda-ganda rito, ganyan-ganyan. Tapos nakita mo, 10 square meters, yung master's bedroom. Gusto mo mga 20 o 30, parang isang studio, etc. Tapos, up and down, etc., etc. Yung pala, bahain yung lugar dati, yung history. You have to make aral, no? And you have to do the shopping, compare, kunyari, 5 properties, boom, 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 boom. May criteria ka for making a decision. Kung hindi nyo ginagawa yun, madaling maggawa ng decision kung meron kayong criteria na i-rate. May point system, 5-point criteria, 20% each, 20, 20, 20, times 5, they get 100. Dali, kung sino yung mag-100 dyan, pero nagbibigay ka 15, 17, 10, based sa criteria, makompare mo yung property A, B, C, D, E, then you have, base doon sa criteria mo, without thinking, makita mo na. And then, final look, ito na ang bibiling ko. Then you decide. Dapat dito, ganito rin. Hindi yung sasagpawin mo sa unang-una. Bibili ka ng kotse. Yung una-unang mga SUV makita mo, Toyota kunyari, yun na bibilin mo. Hindi. Titignan mo lahat ng SUV. Di ba? Makabili ka na ng farm. Anong gagawin mo? Sa lahat ng nakapaligid sa yun, tanim. Papaya o pinya. Tanim ka rin ng papaya o pinya. Only to find out, taon-taon ako nagtatanim. Yung pinya, taon-taon. Mario Jose, paano yun? Mas maganda, pinag-isipan. Ano yung, minsan lang ako magtatanim, malaki pa yung kikitain, tapos nun, less maintenance. Yung ganon, may criteria ka. Kung may iniisip, basically. So, itong Paxilica, sasagpawin natin kasi 100,000 jobs. Can we not produce 100,000 jobs? Can we not create an industry that will produce 100,000 jobs? So, dapat dyan ang dyan, we can create more jobs than you. Dapat ganon ang salita. May pride sa sarili. May konting angas. Huwag niyong, putya, ginanyan ka lang ng 100,000 jobs. Sakpawin mo. Temporary jobs lang pala. 6-month job. Construction job. 1 year, maximum contract, tapos na. Patay, uwi tayo, lugi tayo doon. Pinapasok mo, 100,000 jobs sa pangako. Ayun, binigay naman nila. Hindi ko tinanong, long-term jobs o short-term jobs? Contractual jobs. Patay. Di ba? Yeah, not in this administration. Bottom line, not in this administration. Because this administration is, mami, maingay.
is so corrupt. Is so corrupt. And I do not like the idea of pushing through with Pax Silica na ganito yung administration. Known for budol, walang accountability, walang transparency, bend the law, maleta-maleta, kickback, corruption. No, not in this administration. Payag ako sa Pax Silica, pikit mata, papayag ako sa Pax Silica, pagka bago na yung administration. Because yung bagong administration, nagtitiwala yung tao. Sino man yun? Kung si Inday Sara yan, at hindi na-impeach ang Inday Sara, kung hindi yan na-impeach, 57%, 27% negative. Kanino kayo maniwala? Dito o dito? Dito, Pax Silica, pipirma nila. Wag na. Kasi you're not getting a better deal. Benta tayo. Again, US bases. 9 bases. What are we getting from it? Meron bang yung sinasabi nila no kinukumbinsi tayo, ina-appease tayo, magkakaroon ng bases. Pagka may mga sakuna daw, nandyan sila. Nangyayari ba? May na ba, ilang bahana, nasaan sila? May nalindol, nasaan sila? Na sinasabi nila na rescue, wala, panay pangako, budol. Kaya ito, huwag kayong basta-basta magpapaniwala sa mga Kahit itong mga issue, sagutin nila. I do not want to have a contract signing with this administration. I want, defer it. 2 taon na lang. Next sa 2020, may bago ng presidente. Ngayon, pipilit ng mga bansa yan. Suportahan niyo taong bayan. Suportahan niyo. Makinig kayo sa taong bayan. Because pagka kayo sumigi-sigi dyan, ang mangyayari dyan, pagka pumasok yung susunod administration, baka bigla kayong cancelin. Baka bigla kayong tanggalin. At baka maano pa kayo makulong kayo for entering into an agreement with a corrupt government, disadvantageous to the Filipino people, and you will be also charged with crimes against the Filipino people. Isip-isip kayo. Huwag niyong basta-basta iniisip lang yung sarili niyo. Ayan, I hope I was able to explain it, no? So go, no go, not now, not in this administration. Legacy lang hinahanap mo, hindi pwede. Pera-pera, kailang mayaman. Ang dami, isipin mo, PCSO, Mardicapan, Gold Seal, PDIC, budget insertions, pinirma mo, ilang trilyon na budget na ang pinirmahan mo. 3 taon na, 4 na taon. 3 taon. No. Tapos ang baba ng negative rating ka. Tapos sa 4, 5 mong zona, sasabihin mo, may racket-racket ka pag sinasabi, tsaka nuclear. No. We Filipinos should be aware. Kahit hindi nyo nakikita yung pros and cons, doon ako sa mas practical. I will not allow, we should not allow this government to deal with Pax Silica, sign Pax Silica, enforce kung ano man yung agreement na yon, start construction next year. Because it is a very corrupt government. Malinaw na malinaw. Yun na sigurado. Malinaw. Kaya lahat ng gagawin yan, hindi na dapat pagkatiwalaan. Pipirmahan niya yung Pax Silica, ano yung nakukuha natin? Binibenta lang tayo niyan, US bases. Linaw. Kaya, not now. Next administration. Yun ang safer. Where, kahit pikit mata ko, kahit hindi ko pa I'm sure the next administration will have transparency. I'm sure the next administration will not allow na magoyo tayo. Win-win ang habol natin. Kahit anong magandang madinig mo sa pros, and then kahit anong explanation na madinig natin sa kontra, at the end of it, it's still the signing authority. It's still the government of the Republic of the Philippines
who will say yes or not. Ngayon, maraming Pilipino sinasabi, no, 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 no. Maraming sinasabi, no. Ang sa akin, gusto ko nang i-justify, not now. Payag ako sa Paxilica. Okay yung Paxilica. We want to hear more about Paxilica. What is the benefit? And we want to hear a win-win version of Paxilica. If you truly represent the Western nation, civilized countries, people-based countries, democratic countries, I want to hear how fair you are sa mga developing countries like the Philippines. I don't want to see and study, understand later on na inisip niyo yung palang mga tao ninyo, yung mga tao namin, kaya kawawain ninyo. Kami yung kawawa. No, let's do this win-win. And it can be done win-win. The best negotiation is a win-win scenario. The best. Uuwi ako, masaya. Uuwi ka, masaya. Nakuha mo yung objective mo, makuha ko yung objective ko, pares tayo masaya. Win-win tayo. Yun ang better. And I know, sa susunod na administration, magagawa yon. Not in this administration. Kasi ang win, sila, bulsa nila. Hindi natin alam, di transparent eh. Magpipirma na sila November, oh. Paano yan? Kaya, Marcos et al., lahat kayo. Ingat kayo. Ingat kayo sa ginagawa ninyo. Be transparent. Be transparent. And be accountable. Kaya-hiya yan, pumirma kayo dyan, tapos noon, sa susunod na administration, 2028, patigil yan. Ano magagawa ng ibang bansa? Lugi sila. Di ba? At lalong pagka napatunayan natin na lugi ang Pilipino, talagang patitigil yan. Panalo ba tayo? O sila lang ang panalo? Or gobyerno lang ang panalo? Bulsa nila, sila-sila. Ang hinahanap natin dyan, panalo lahat tayo. Panalo tayo. Panalo ang Pilipino, nagkaroon ng technology transfer, pwede tayo mag-self-sustain, may sarili tayo, etc. Pero malabo mangyari yun, you know why? Trade secret kasi.